Let us open our Bible on Proverbs 18, verse 12. Praise the Lord. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So, dalawa pong subject dito. Destruction and honor. Destruction, ito po ay matatawag nating kasiraan, hindi lamang sa buhay dito sa sanglibutan. Let us always look on two things in our lives. Because we have two bodies and we have two chapters sa ating buhay. Dito sa sanglibutan, which is temporal, at sa kabilang buhay, which is eternal. Kaya, sinabi dito, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So bago ang kasiraan, pagmamataas muna ng puso. At bago rin ang karangalan, ang kapakumbabaan. Now, may mga dalawang examples tayo na magpakailan pa man napakalaking idinulot ito sa buhay ng tao. So whether sino ang ating pipiliin dyan, it depends upon us. Pero alam na natin what will be the consequence. Si Lucifer at ang ating Panginoong Hesus Kristo, they are the greatest examples for every one of us. Si Lucifer, bago siya ibinagsak, nagmataas muna siya. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, before He was lifted up, nagpakita siya ng kapakumbabaan, humility. Basahin natin ano ang magiging consequence sa dalawang ito. Proverbs 11, verse 2. Pakibasa po. Praise the Lord. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. Yan. Alam mo naman, yung distraction, isa ang pwede nating sabihin na element ng distraction is shame, no? Kapahiyaan. Kasi it destroys your moral, it destroys your dignity. Napapahiyaan ka talaga. So when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Wisdom dahil ito yung magbibigay sa iyo ng privilege to be honored. Wisdom dahil ito yung magbibigay sa iyo sa success, prosperity, galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya kinumpara dito yung pride at saka lowliness. Magkaiba sila ng direksyon. Ito kasing pride, minsan dito nadidetect ng tao. This is the most matatawag nating destructive na bagay sa buhay ng tao na kung saan hindi mo kagad ito ma-detect. Para itong sakit na you cannot just diagnose it easily. Hindi mo mapansin yan sa sarili mo. Pero makikita lang natin yung sarili natin if we face the mirror of truth of God. No? Itong mirror of truth, itong Biblia. Diyan natin makikita ang sarili natin. Whether we got that direction which is pride or lowliness. So ang salamin ang magbibigay sa atin, the mirror of truth of the living God. Kaya kailangan natin ingatan ang ating buhay. Kasi itong pride na ito, talagang walang makakatakas niyan. Basahin natin, bali fatal ka talaga niyan. Sige, pakibasa. Proverbs 16:18. Praise the Lord. Pride goeth before destruction, and an unholy spirit before a fall. Yes. Matindi. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before
a fall. Now, ngayon, let us therefore, what is pride? Pride, ano ang mga symptoms nito? Para malaman natin whether meron ka bang ganun na klaseng direksyon or attitude sa buhay mo. So, kailangan natin yan salaminan. Walang ibang masalaminan natin. Si Lucifer, about pride. Sa lowliness naman, humbleness, Jesus Christ. Sila yung salamin natin. Pag-estudyohan natin yung kanilang attitude, characters. Una, dito tayo sa pride. Si Lucifer, nandyan sa kanya ang being arrogance. No? Arrogante siya. Ano ba yung arrogance? Arrogance, yung bang naniniwala ka sa sarili mo that you are the superior. Si Lucifer, naniwala na siya sa sarili niya na siya na yung superior. When in fact, there is superior than him, but he believes na siya na yung superior. Kaya kaya na niyang paluhurin ang Diyos. Yun ang ano niya. Yan ang being arrogant. Mahirap yan. Dapat marunong tayong magpasakop sa nakakataas po sa atin. Praise the Lord. Kailangan. Marunong tayong magpapasakop sa nakakataas po sa atin. Ano pa nakikita natin sa pride na yan? Self-centeredness. Yung bang gusto mo, self-centered, ang puri sa iyo, ang nandiyan na sa iyo lahat ng ang honor, ang merit, lahat na sa iyo. Masyado kang nagpo-focus sa sarili mo. Yung mga achievements mo, gusto mo ikaw lagi ang mapuri, gusto mo ikaw lagi ang ma-starring, gusto mo ikaw lagi ang self-centered, kumbaga pa. Ano pa? Yung boasting, yung pagmamayabang. Alam mo yung pagmamayabang? Kahit hindi ka tinatanong ng iyong buhay, lagi mong sasalitain na ikaw ay mayaman, na ikaw ay maganda yung buhay mo. Kahit hindi nagtatanong yung pamilya mo, yung kaibigan mo, nagsasalita ka lagi na okay ka na. Ito ang possession mo, ito ang achievement mo. Ganon yun. Boasting. Pinagmamayabang mo kung ano yung meron ka sa buhay mo. That is an indication of pride. Tsaka ano pa, yung unwilling to apologize. Hindi ka marunong mag-apologize ba sa kapwa mo. Kahit may pagkakamali ka, meron kang mga pagkukulang, mahirap kang paaminin sa iyong mga pagkakamali. Yan si Lucifer. Hanggang ngayon, hindi yan nag-aamin ng Hanggang ngayon, nagmamayabang pa rin yan siya. Hanggang ngayon, self-centered pa rin siya. Hanggang ngayon, arrogante pa rin. Never mo siyang mapakumbaba. Kaya, isa yan na Tsaka yung envy. Alam mo, envy? Sanga yan. Branch yan ng pride. Mainggit ka sa iba. Pag makita mo yung mas malaki yung simbahan, gusto mo siraan yung mga malalaking simbahan para mag-down sila. O kaya sa mga personal, mong makita yung mga possessions, prosperity ng iba, naiinggit ka. Hindi ka masaya, malungkot ka, parang naging insecure ka. So that is pride. And refusing advice. Hindi ka na magpapa-advise. Laging tama ang tingin mo sa sarili mo, kahit mali, God. Laging matuwid ang tingin mo, lagi sa daan mo, kahit baluktot, good. Ayaw pa rin umamin. Kaya nga, merong sinabi dyan, there is a way which seemeth right unto a man's eye, straight but the end of it are the ways of death. Ayaw magpakumbaba. Ayaw magpa-advise. Refusing to advise. What else? Seeking recognition. Laging humahanap na i-recognize siya sa lahat ng kanyang mga kilos, sa lahat ng kanyang mga gawa.
Hilig magpa-recognize. That is sign of pride of life. At saka yung tinatawag na ingratitude. Hindi marunong magpasalamat sa kapwa. Hindi marunong magpasalamat sa tao. Dahil ang tingin niya lagi sa sarili, siya na ang pinakamagaling. At ang pinakamatindi, yung spiritual pride. You feel superior to others. You feel you're better than others. Hindi ka marunong magpakumbaba sa sarili mo. So yun ang nag-ugat sa kapahamakan ni Lucifer. Samantalang ang ating Panginoong Kristo, yung nandiyan sa kanya yung humility. Sabi ni Lord Jesus Christ, take my yoke upon you. Pag sinabing take my yoke upon you, you have the same yoke with Jesus. Di ba na example na yan dito? May mga baka na nakihila ng mabigat na cart. So, hindi kailangan ng isang baka lang. Kung sa sasakyan pa, hindi kaya ng one cylinder. Kaya nga, ang sasakyan, merong 2 cylinders, may 3 cylinders, may 6 cylinders, may 8 cylinders. Depende yan sa bigat ng kanyang katawan. So yung baka, minsan pag mabigat yung design ng dadalhin nila, mayroong 3 yugo na magkadugtong. So si Jesus Christ, sabi niya, take my yoke upon you. You must have the same yoke with me. You have to join. So, kung si Jesus Christ yung humble, lowly, sundin natin siya. Praise the Lord. At ang tendency niyan, itataas ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ang dami ng verses lumabas kanina na ang nagpapabagsak sa tao is pride. Yun talaga. Tingnan mo si King Nebuchadnezzar. Nitisar pagyod sa iyang sarili sa mga na-perform niya sa Babylon. Di ba? Binagsak siya ng Diyos. Hanggang nangyari na para na siyang insane. Tumubo na yung kanyang mga kuko, parang agila. Humaba na yung buhok niya, parang leon. At nawala na siya ng bait. So ang ginawa ng mga tao, pinaalis siya. He was ousted by the people. At nung na-realize niya ang lahat, doon siya nag-humble. Buti siya naka-humble. Praise the Lord. Mabuti siya pakumbaba. Kaya nga sinabi diyan, tingnan mo yung prodigal son. Nagmataas sa sarili niya. Hindi na nagpasakop sa kanyang ama. He went to a riotous living. Nung na-feel niya na walang-wala na siya, he remembered his father. Di ba anong naisip niya? Babalik na lang ako sa ama ko. Sabihin ko na lang yung ama ko, Pa, don't count me as your son. Count me as one of your servants. He humbled himself. He was accepted. So ganun din si King Nebuchadnezzar, na spare pa siya. Praise the Lord. Naligtas pa siya. Kaya napaka-importante. Ang pride, delikado talaga yan. Magbabagsak talaga sa atin yan. Basahin natin ang Ezekiel 28 verse 2. Praise the Lord. Son of man, say unto the prince of Tyrus, thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God in the midst of the seas. Yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. Ayan. Jel, minusi gamay akong mic kaya nag-feedback. I-lesser lang volume. So ito, an example yung Prince of Tyrus. Son of man, say unto the Prince of Tyrus, thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am God, I am a God, and sit in the seat of God, in the midst of the seas. Yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. Marami.
In every generation, maraming mga history na nangyayari sa buong mundo in different countries na may mga personality talaga na nagpapanggap sila na yung Kristo. Tapos kung tanungin mo, hindi naman nababatay sa katotohanan. In every generation, mag-proclaim yan sila. Sila na yung Kristo. Sila na yung Diyos. Pero tao pa rin sila. Hindi sila Diyos. Ang Diyos, bagamat nagpakatawang tao, but He is different from anyone. Nag-iisa lang siya. Wala siyang duplicate. Wala siyang kapariho. Nag-iisa lang siya. Hindi natin siyang pwedeng palitan. Kaya, ang karamihan gumagawa niyan, yung pride of life. O yung may pride of life. Meron siyang pride sa sarili niya. Naiinggit siya sa kalagayan ng Diyos, parang si Lucifer. Gusto niyang abutin yung kalagayan ng Diyos. Hindi naman yan pwede. Hindi ka naman creator. Hindi ka naman totoong Diyos. You are still a man. You are still created by someone who made you. You are being formed by the living God. You can never be God, but you will always a man. Tao ka pa rin. Basahin natin, meron ditong hari noon na grabe yung kanyang ginawa. Hindi niya na-respect ang holy things. Basahin natin. Daniel 5:23 hanggang 24. Praise the Lord. But hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified. Then was the part of the hand sent from him, and this writing was written. Yan. Ito na yung handwritten by the hand of God, mini tikel oparsin. Sabihin mo, Pastor, hindi naman believer yan ng Diyos. Bakit pinapakailaman ng Diyos yung tao na yan? Ang Diyos naman ng tao na yan is idol. Hindi naman yung Diyos sa langit. Why God is doing something against that person? Sabihin ko po sa inyo, walang tao sa sanglibotang ito na hindi napapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. They are belong to God. They are made by God. Hindi mo pwede na, ay hindi yan naniniwala ng Diyos. Wala nang part ang Diyos dyan, napakialaman siya, nahatulan siya. Hindi po. Lahat ng tao, walang nilalang na tao na nilalang ng idol. Walang nilalang na tao na nilalang ng Diyos-Diyusan. Lahat ng tao nilalang ng totoong naglalang na nasa langit, na buhay na Diyos. So lahat under sa kanyang kahatulan. Kaya napaka-importante yung katotohanan ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Napaka-importante. Tapos sinabi doon, mini tikel of person, thou art being weighed, and thou art found wanting. Lacking. Tinimbang siya. Nasumpungan siyang kulang. Napahamak itong taong ito. Sino pa yung mga lumakad sa pride? Hindi nagluwalhati sa nag-create sa kanila. Nagluwalhati sa sarili nila. Ito namang binasa ngayon, hindi nagluwalhati sa nag-create sa kanila, nagluwalhati sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman lumalang at nagbigay ng hininga sa kanila. Yung nagbigay ng hininga sa kanya, yung nag-create sa kanya, hindi niya giluwalhati. Ito naman, iba na naman ito, self-centered. Basa, Acts 12:21 hanggang 23. Praise the Lord. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying,
It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. Yan. Pride. He absorbed all the glory that's supposed to be given to God. I-absorb niya yung glory. I-absorb niya yung praise. Kaya tayo, mag-ingat tayo. Let us always protect the humbleness and the humility sa buhay natin. Never step, even with a single step, toward pride. Pag sino magpuri sa iyo, sino mag-praise sa iyo, anuin mo, shield mo. Sabihin mo, to God be the glory. Purihin ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Lagi natin yang gawin. Lagi natin yang sanggain. Lagi talaga natin yan. Kasi that is how we protect ourselves from the destruction. The pride of life. Ang pride of life, matindi. Sometimes this is unnoticeable. Sometimes this is undetected. Ito yung pinaka-sekreto na destructive na bagay na darating sa tao dahil hindi mo basta-basta ito madidetect. But if you look to Jesus, you can have the mirror. If you look the lesson of Lucifer, that is the mirror also. Makasalamin ka ba? Uy, parang similar na ako kay Lucifer. O di, maiwasan mo. Uy, parang lumalayo na ako kay Jesus. Dapat ako kay Jesus. Dito ako mag-ano. Yan. Sila yung mirror. Ito yung mirror natin, ang katotohanan ng Diyos. So, ano ang isang bagay na ang tao na nagapakumbaba? Isang elemento dyan, basa. Proverbs 15:33. Praise the Lord. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Yan, ang takot sa Diyos. Ang isang effective na ang tao magkakaroon ng wisdom. Instruction of wisdom. At ang magiging outcome niyan, before honor is humility. Bakit nagkaroon siya ng humility? Dahil may takot siya sa Diyos. Ayaw niyang magmamataas sa sarili niya. But paparangalan siya ng ating Panginoon Diyos. Alam mo, ang ating Panginoong Kristo, yan mismo ang kanyang sinasalita. Lagi siyang nagbigay sa atin ng aral na maganda. Basa, Luke 14:11. Praise the Lord. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Yan. Sino ba yung nag-i-exalt? Represented by Lucifer. Sino pala yung nag-humble sa sarili niya? Represented by our Lord Jesus Christ. So this message is not indication that you are proud. No. This is self-check. Dapat meron tayong self-check. Praise the Lord. Alam mo, nung nag-apply kami ng visa for Canada visa tsaka US visa. So nagpa-assist kami sa nag-process. Sabi sa akin ni Ma'am Cora, ay, Pastor, mag-download ka ng mga requirements sa online at isama mo na yung checklist. So, pagkasama yung checklist, requirement number 1, birth certificate. Pag na-produce mo yan from PSA, check mo yung yung square gani. Pak. If you are married, certificate of marriage, meron na. Check. If you have some title of plot or property, land, kung meron, check. So, checklist. Ito yung checklist natin, ang Bible. Praise the Lord. Kung gusto mo na pag-aralan mo kung ikaw ba ay isang taong humble who is bound to be lifted up someday, si Jesus Christ ang checklist natin. Yung karakter ni Jesus Christ, yun ang pukusan natin, how He behaved Himself.
how he lived sa buhay niya sa sanglibutang ito. I-check mo yan. Ito, naano ko na ito, na-adapt ko ito. Ito na yung last time na nahirapan ako nito. Pero to God be the glory, na-fulfill ko ito. And this is what I am practicing. Lord, help me that I can endure unto the end. Such keeping your example. Ito, si Jesus was spitted, was slapped. Pero hindi man lang gumanti, hindi man lang nagsalita ang masama. Parang hindi ko man nagawa ito. Lord, forgive me. But nevertheless, next time, pag mangyari sa akin to, I will follow your example. Nangyari nga. Okay, check. So, yan, checklist. Tapos kay Lucifer naman, kay Satanas, lahat ng characters niya na about sa pride, dapat sa checklist na yan, ay ito, hindi ko ito ginagawa. Check. Ay, ito hindi ko ginagawa. Check. Ay, ito parang nagagawa ko ito minsan. Lord, forgive me. Hindi ko na ulitin. Pagdating ng senaryo, nagawa mo yung ginawa ni Jesus. So, hindi mo ginawa yung ginagawa ni Lucifer. Check. So, lahat ng ginawa ni Lucifer, dapat hindi mo sundin. Wala kang ano doon. Wala kang similar sa kanya. Check mo lahat yon. Ito wala sa akin, ito wala sa akin, ito wala sa akin. Lahat yan. About naman kay Jesus Christ, ito kay Jesus, ito, nagawa ko ito, nagawa. Checklist. Kaya mirror ito, mirror of truth. Whether you are a proud person or you are a humble person. So alam na natin, kung mahulog tayo sa proud person, destruction. Pag mahulog tayo sa humble and humility and meek, honor and glory galing sa Diyos. Praise the Lord. Ganon ka importante. Isa kasi na karakter sa tao, kung sino yung nakatataas sa kanya, marunong siya magpasako. Marunong siya magpakumbaba. Basahin natin last verse. 1 Peter 5:5. Praise the Lord. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Yeah. Praise the Lord. Kayo mga younger, submit yourselves to the elder. Yung mga nakakataas ba? Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Ngayon, paano yan, Pastor Chit, kung i-lift up ka ni Jesus, i-promote ka ni Jesus, sa lahat ng organisasyon, ikaw na ang pinaka-top. Wala ka nang pailaliman. Meron. Yung invisible. Praise the Lord. At maliban dyan, kahit yung nakababa sa iyo, mag-advise sa iyo, hindi mo pwede na i-reject yun. Kailangan marunong ka rin magtingin sa mga mabubuting advice. Marunong ka rin mag-respect, marunong ka rin mag-obey. You have to remain humble and lowly. Hindi pwede na kung i-promote ka na ni Jesus, feeling mo na ikaw ng superior, wala ka ng pakinggan. Hindi, mali yun. Dapat ikaw ang ihimplo na marunong kang makinig sa payo ng iba na mabubuti. Amen? Praise the Lord. So, ganun, ang ating Panginoong Kristo, He made Himself as an example. Jesus served to minister. And He was not the one that is being served. Pag ikaw ay tingin mo na ikaw ang nakakataas sa iba, ikaw yung mag-serve sa kanila. Ikaw yung maglingkod sa kanila. Praise the Lord. So, kagabi punta kami sa pinsan ko na namatay, si Lisa. Punta tayo doon kahit wala tayong schedule na preaching. So, nagtanong ako sa kanila, sino nag-service dito? Sabi niya, wala man, pastor. Meron man dito katong kinaraan. Sa'y kinaraan. Managong mananabtan ba? Oh.
Yun ko, sige, kano saan lubong? Friday. Okay, Webes, manhi ko diri. Last night na ko. Biglang nagbulong yung anak ng yung anak ni Lisa ba? Binulungan yung kapatid ni Lisa na si Elga. Akala ko anong binubulong-bulong doon sa harap ko. Pagtapos malis na yung anak ni Lisa. Pastor, ugma, pwede ka magwali diri. So gusto nila ng Word of God. Praise the Lord. Sabi ko, oh, sige. Bisag promise na ako, Webes, mani ko ugma. Kay, nagpakita man sila og interest. Daghang bayang naluwas sa mga funeral services. Kay ang mga subject matter manggo dinha, very, tawag ani, yung mga highlights sa message sa funeral service, very convicting. Nakaka-convict ba sa tao? Nakaka-touch sa tao. Because that is life and death. Hell and heaven. Short existence. Nandiyan na lahat. Ma-aware yung mga tao. Magising ba? Sa may mahatag na lesson ng nanabtan din na di naman naampuan ng patay. Tuo pa na silag purgatorio. Kaya naalagi daw dito ang kalag. Kaya di man daw kayo dautan, di man daw kayo maayo, nas purgatorio. Napanay chance pinaagis pag-ampo sa mga mananabtan. Mapasaylo na sila. Na, asa makakitaan na nga bersikulo? Wala na. Ang araw sa patay, daghang ngayong mananabtan diya. Narabay bayad, Jod. Oh, man, ikaw, di ka magpaampo sa kalag sa imong inahan. Sa may namatay mong natin sa mga inahan. Nasuko to na ako, tanaw. Kailangan ng ampo para maluwas na. Mao na. Agtukag simenteryo, kalag-kalag, dahang kayong mananabtan dito mag-ampo sa kalag. Walay comfort mahatag sa kuan, pamilya. Ang patay, that is already done. Hindi na yan, wala na yan sila. Naghihintay na yan sila sa kahatulan, sa resurrection. Pagbalik ni Jesus, ma-resurrect sila, indikasyon yan, ligtas yan. Pero pagbalik ni Jesus, hindi yan na-resurrect, indikasyon yan na impyerno yan. Pero doon na sila ma-resurrect sa general resurrection, doon na sila sa kambing. Kaya tingnan mo yung naghisgot tagsungay kahapon na devotional, horn of David will bud, di ba? The horn of the unicorn. Ano ang makita natin na horn ng lamb or karnero? At ikumpara mo sa kambing. Ang kambing, straight at ang direksyon toward heaven. So yung dulo nila nakaturo sa langit. O yan yung satanic. They always move against heaven. Because they want God to let Him down at sila ang maghari doon. So, they are against heaven. Pero yung karniro na laging inihimplo dito sa Bible na ang karniro sa kanan, ang kambing sa kaliwa. Ang kambing sa kaliwa doon sa impyerno, ang kanan, karniro doon sa langit. Anong sungay ng karniro? Yung tulis nakaturo dito sa lupa. They are against Satan. Yan ang kaibahan. Kaya kailangan ikaw, you must be like a lamp. Jesus is a lamp. Praise the Lord. Don't ever be like Satan. Kaya yung mga satanic image, ang ulo, kambing. Yun si Satanas. Tapos ang sungay nakaano doon sa langit. Kaya ito na, pride and humility. Pride indication niya ng kambing, humility indication ng lamb. Kaya be like a lamb. Amen? Praise the Lord. Kasi ang tendency niyan, i-lift up ka ng Diyos. Kung saan ka man magpunta, basta may mga nakakatanda sa iyo. Not age ang pinagbasihan. Alam mo si Sister Remy, matanda na yan eh. Nasayin ako sa Manila.
Alam mo, nung lumaban siya sa akin, dahil na-rebuke siya, namatay yun sandali, tapos nabuhay. Alam mo, nung nabuhay siya, anong sabi niya? Ay, hindi pala sa edad basihan. Depende pala yan sa anointing ng Diyos. Dapat kung sino yung in-anoint ng Diyos, kahit matanda ako, magpasakop ako dahil hindi sa age ng tao, kundi dahil sa Diyos. Kaya sa buhay natin, meron tayong mga categories. Kung dumaan ka ng mababang antas, respetuin mo lahat na nakakataas sa iyo. Praise the Lord. Magpasubmit ka. Yan yung last verse. Yan yung sign of humility. Sign of humbleness. Pero kung nandyan ka na sa itaas, marunong ka pa rin mag-respect sa nakakababa sa iyo. Hindi pwede mabago yung attitude mo. You must remain humble. Kaya nga sabi niya, the more God will lift you up, the more you humble yourself. Amen? Praise the Lord. Kasi para malayo ka sa danger. Kasi minsan, ang inaabangan lang ni Satanas sa atin ay pag mag-prosper ito, pag itaas ito ng Diyos. Tuksuin ko ito pag mamataas. O, di bagsak ka. So, the more God will lift you up, the more you keep yourself like Jesus. King of kings and Lord of lords. But He learned to humble Himself. Kaya, to God be the glory. Ang daming example, makunan natin sa dalawang personalities na ito. Kaya alam na natin what is the effect or the consequence. Kaya sinabi dito, before destruction, the heart of man is haughty. Before honor is humility. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.